Kamusta guys? Ako si Angelo at nanonood kayo ng News Listener. Okay, sa video na po ito, mapapanood nyo yung interjections ng dalawang senador na si Senator Risa Ontiveros at Senator Amy Marcos. Okay, so pakinggan natin mabuti yung kanilang mga tanong at eventually yung sagot ni Miss Gina Acosta. So, ngayong araw na actually kahapon po kasi itong video natin ay recorded kahapon po ng Monday, August 24, 2025 at 2026. Mapapanood niyo po ito bukas. So dito, uh, nasa cross-examination interjection po ng mga senador. So nagtatanong po sila kay Gina Acosta to clarify some things. Okay? At sa unang bahagi po ng video na ito yung para sa akin nakakabigat para sa kalagayan ni Gina Acosta. Bakit? Kasi po siya yung magiging accountable person dahil sa kapababayaan sa confidential funds. So panoorin natin at talagang makikita mo yung sana hindi nangyari kay Gina Acosta. So sige, play natin 'to. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs? Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am. Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. Yeah. Imagine niyo birthday ni Senator Risa Ontiveros, yung date na binigay yung confidential funds. So, kumbaga, apelyido, pero yung first name iba, pero yung date, same day na birthday po. So, para sa katulad nyo, kumbaga, logic na lang. Bakit match na match yung kailan binigay yung pera doon sa tao na yon sa birthday ng isang senador? Ba kasi nga may mga not only Senator Risa, may mga personalities katulad po ni Congressman Chel Jokno, di ba? I think sila lang dalawa yung na natatandaan ko. Pero imagine niyo yung number, yung date, pareho sa birthday. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ARs, ma'am, bini-verify at bini-verify ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential fund. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at binerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros.
Hindi ko po alam na birthday po yun ma'am. Sabi niyo kasi tinanong niyo at verify niyo kay Colonel So, 'di ba siya sinabi niya pa na tinanong niya at verify. Ano ba talaga, 'di ba? Ang mahirap po ngayon, eh, parang, kumbaga, ang daming nagsasabi sa online na parang nagtatanga-tangahan, mahina yung masakit yun sabihin pero parang ganyan ang nangyayari, 'di ba? Parang parang matagal yung trial para mainis o magalit yung mga senador, eh, gano'n na lang yung sasabihin niya. Tinanong ko Chika. lang po yung kasi may iba pong ERs doon ma'am na wala pong pirma, meron pong name. Ang iba po walang date. Ang iba po hindi po mabasa masyado ang pangalan ma'am. Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinakaimportante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang pay ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon? Yes po, kay Opo. bilang SDO po, ako po ang accountable officer ma'am. So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President ma'am na si Colonel Hindi La Chica na magiging Hindi niya sinagot ng diretso, 'di ba? Kasi nga, siya talaga alam niya talaga na siya yung accountable officer na dapat managot do'n sa pera na 'yon. security officer po ma'am na siya po ang mag-implement ma'am kasi wala po akong eksperto ma'am kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground ma'am. Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa 'Yun ang yung technique ni Ma'am Gina Acosta yung, wala siyang alam kasi, si La Chica lang daw yung, parang, gumagawa ng security confidential on the ground. Tatandaan ko 'yan. memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon? Actually, mayro'n pong tanong si Attorney Ligutan. Same question po sa tinatanong ni Senator Risa na, okey lang ba sa inyo na kayo yung accountable officer na, inutusan kayo ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte na gawin ito, okey lang ba sa'yo na ikaw yung mapaparusahan? 'Di ba? Kumbaga, inilagay mo yung sarili mo sa kapamahakan o sa kumbaga sorry, hindi tayo ano sa Tagalog, danger kumbaga. Inilagay mo sa danger yung sarili mo na alam mo yung trabaho mo, inaral mo ba talaga o sunod-sunuran ka talaga kay Sara Duterte. Kasi, nakakawawa itong mga tao na nito kasi 'di ba, imagine niyo yung kay Enrile, gano'n din nangyari. Yung excuse me, yung parang right hand, person, kay Bong Revilla gano'n din. Sila yung nakukulong kaysa sa yung mga taong nasa taas na nag-uutos sa kanila. Ang saklap 'no? Ibig sabihin ma'am kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po sa akin po. Kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total
over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel Lachica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator Joe. Ay, di ba? Siya yung ano eh. Kumbaga, siya yung accountable officer. Sa kanya mapupunta yung mga kaso. Okay lang ba sa iyo? Di ba? Kung for example kung ikaw yung isang disbursing officer, alam mo yung trabaho mo. Tapos may mga ganito. Tatanggapin mo lang ba? Kasi utos? O susundin mo yung nasa joint circular? Oh, ang hirap ng Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel Lachica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. So hindi niya masagot na hindi po fair. Kasi nga baka lagot siya kay Sara Duterte kung sinabi niyang hindi po fair. Nakakaawa. I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope Yeah. po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina. So, sa salita pa lang po ni Senator Risa, kitang-kita mo yung kanyang worry sa tao kahit ginagawa niya yung kanyang trabaho. Kasi nga, napag-utusan lang siya. Di ba? At syempre, hindi naman gusto ng mga tao na ng isang tao na makulong dahil lang inutos sa kanya. Di ba? Mahirap na yan, masaklap, mahirap. May mga taong naging ganyan na. So, kung mapatunayan, pwedeng mapunta sa korte, hindi lang si Gina Acosta ang makakasuhan, si Sara din. Okay, so we're good kay Senator Risa Hontiveros. Dito naman tayo sa mga paborito ng bayan na si Senator Amy Marcos. Tingnan niyo mabuti at pakinggan niyo mabuti yung sagot ni Gina Acosta. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel Lachica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Kita niyo yung mga tanong ni Marcos, ni Amy Marcos. Kumbaga, kulang na lang sabihin niya na walang binulsa si Sara Duterte, no? Yung mga ganang tanong. Kaya kaduda-duda hindi siya kaduda-duda by the way. Obvious na obvious yung tanong niya to benefit the Vice President. Right? Kumbaga, hindi po nahawakan, hindi niya nakita yung isang kusing na pera. Pwede na lang sabihin para matapos na. Wala siyang binulsa na pera na confidential funds. Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh.
Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbe-base lang Obvious naman yun, eh, 'di ba? Wala talaga si Sara Duterte, trabaho ng SDO yun. So, kung meron man trabaho si Sara Duterte, iba naman 'yan na dapat naka-monitor siya kay Ma'am Gina Acosta. Walang po ako, kwenta 'no? ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan? Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang Right? Obvious, eh. Bakit sinasama niya si Sara Duterte? Eh, pinag-uusapan lang between La Chica at saka si Gina Acosta na binigay sa kanya yung pera, binigay ni Gina Acosta kay La Chica, inutos ni Sara Duterte. Klaro, 'di ba? kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo? Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the On the ground. ground. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba? May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang pirma, walang date, at bini-verify ko po yun kay security officer po, ma'am, Si Gina Acosta pa nagsupo kay Aimee na meron pong kaduda-duda, walang name, walang date, walang pirma. na si Colonel La Chica. So binuno ninyo to at tinama. Yun ba? At masasabi ba ninyo na Hindi po alam tinama. ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam, ma'am. Last question. I think dapat ang sagot niya hindi tinanong ni Sara Duterte. Kasi nga busy siya sa world tour. Busy sa mga iba't ibang lugar, 'di ba? Na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. Ito yung pinaka weird question, personal. Tinanong ni Amy Marcos kung kamusta yung asawa ni Ma'am Gina Acosta. Hindi ba kayo nagtataka bakit sinabi ni Amy Marcos yun? At nung sinabi niya, umiyak na tong si Gina Acosta. Ang dami nagsasabi sa online na baka daw parang ewan ko, drama lang or parang hino-hostage kasi alam nila kung saan yung asawa ni Gina Acosta. Yung gano'n, ang daming comment, bakit niya tinanong? Eh, personal 'yan, eh. Dapat hindi na 'yan tinatanong dito, kung kinakamusta niya, eh, sa labas na lang, 'di ba? Tapos sabay, last question, "Kamusta po yung asawa niyo?" Parang gano'n, eh. Kumbaga, kung hindi mo gagawin yung sinunod namin,
yung usapan natin. Baka may mangyari sa ano, ang daming nagsasabi ng ganyan sa online. Para sa akin, nakakapagtaka. Bakit? Bakit sinabi yan ni ano, ni Amy? 'Di ba, para magdrama? Yun. Anyway guys, I think that will be the last I'm part. sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Thank you Sorry po. That will be all. 'Di ba, irrelevant. Napaka-irrelevant na tinanong ni Amy Marcos. Ano sa tingin niyo guys? Ano bang dahilan bakit niya tinanong itong, personal na bagay kay Ma'am Gina Acosta? So, kung meron po kayong comments or suggestion sa tanong na 'yan, paki-comment po sa comment section at salamat po sa mga nanonood ng past videos natin at, itong video po natin. At paki-hit naman po ng like and subscribe button kung nagustuhan niyo po ang ating video for today. Okay? So, na-notice ko po sa some of the viewers po ng ating channel ay hindi pa po naka-subscribe. At napakarami pong tao na non-subscribers na nanonood din po. So please hit the subscribe button para naman po ma-receive nyo yung mga news and commentary dito sa channel natin sa News Listener. Okay? Yan na po. Ako si Angelo at nanonood kayo ng News Listener. Salamat and see you sa susunod na video or live stream po. Thank you.